Nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ang mga pamilya kasing apektado ng matinding pagbaha, hindi na bababa sa 40,000. At para bigyan tayo ng update live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, bumabaha pa rin ba dyan? Marian, wala pa rin patid ang pagpula dito sa malaking bahagi ng Bulacan dulot ng habagat, kaya naman lubog pa rin sa baha ang maraming lungsod at bayan dito sa probinsya, gaya na lamang dito sa Kalumpit. At bukod sa pag-ulan, dinadagdagan pa ito ng yung tubig dahil sa pagpapakawala naman ng dam, maging yung high tide ngayon sa probinsya. Hanggang bewang pa rin ang taas ng tubig sa ilang barangay sa Kalumpit. Ang iba nga, abay halos lampas tao na ang baha. Pero maraming titis pa rin dito at lumulusong sa tubig kahit delikado. Ayaw pa rin nilang lumikas, lalo't meron naman daw pangalawang palapag ang kanilang mga bahay. Ang ilang subdivision nga sa lugar, ginagamitan na ng bangka, mapasok lang. Sa record ng Kalumpit LGU, naapektuhan ng pagbahang lahat ng 29 na barangay nito. Higit 200 pamilya o halos 800 individual ang nanatili pa rin ngayon sa 12 evacuation centers ng bayan. Dahilan, kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang Kalumpit. 11 na hektare rin daw kasi ng palayan ng nalubog sa tubig, nakatumbas ng 3.8 milyong pisong pinsala sa kanilang agrikultura. Bukod sa pag-ulan, nakakadagdag din daw ngayon sa mabilis sa pagtaas ng tubig ang pagpapakawala ng Ipo Dam. Malapit na kasi nitong maabot ang 101 meters spilling level. Ang problema, lampas 4 na talampakan naman ang posible pang itataas ngayon ng tubig dulot ng high tide. Kaya babala ng mga otoridad, asahan daw mas mataas na baha at posibilidad ng flash flood maging ng landslide. Samantala, nagdudulot naman sa pagbabagal ng daloy ng traffic sa MacArthur Highway. Sa Malolos, ang gutter deep sa taas ng tubig. Nakakadaan pa naman dito mga motorsiklo at maliliit na sasakyan, pero dahan-dahan ang takbo kaya naiipon naman ang mga motorista. Sa ngayon, Maria, nakikita nyo sa aking likuran, no? May mga ilang gumagamit na nga ng mga floating devices dito at siyempre yung mga bangka, ang signal nila dyan, depende rin sa ibibigay ng pasahero. Pero kadalasan nasa 20 pesos, no? Yung pinaka-pinabayad nila dyan. Kapag ganito, nagtuloy-tuloy pa rin ang mga pagpulan dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Bulacan, talagang inaasahan nito ang pagdedeklara na rin ng state of calamity sa buong probinsya. Talagang nananawagan ng tulong ang provincial government sa national government pagdating pa rin sa flood control project dito sa Bulacan. Balik sa'yo, Marian. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Kalumpit, Bulacan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.